Alright, so anyway, alam mo ba, Carla, na merong saliksik, speaking of science, so merong research na ginawa itong World Health Organization na yung mga batang lumaki daw sa gatas ng ina ay mas lumalaking mas malusog. Ah, really? Kaya siguro malusog ako. Ikaw? Ikaw ba, malusog ka ba? Oo, malusog. Okay, so siguro nga laki tayo sa Yes. breastfeeding. Kaya naman ngayong umaga, yun yung pag-uusapan natin, lalo na merong isang breastfeeding run na gagawin. Kaya makakasama natin ang isang okay, ito lang iba kundi si Miss Iza Abeja. Good morning, ma'am. Good morning. Yeah, thank you for having me. Our pleasure. Okay, so firstly, ma'am, ano ba itong breastfeeding run na to? Ano yung pinaka-objective niya? It's called Nurture Run. Ang theme for this year is breastfeeding in emergency and in the workplace. Emergency meaning mga disasters, mga kalamidad. Kasi last year nagkaroon tayo ng Zamboanga Siege, nagkaroon tayo ng lindol sa Bohol, tapos nagkaroon tayo ng Yolanda. So we want to put emphasis yung doon sa kahalagahan bakit ba kailangan mag-breastfeed pagka may mga ganitong emergency. Alam mo naman natin pag emergency, pag nasa evacuation area yung mga tao, displaced sila, wala silang access to clean water, wala silang pera, displaced nga sila, 'di ba? Wala silang way to sterilize yung paraphernalia nila. So very ideal yung breastfeeding in these settings. And also we're also promoting breastfeeding in the workplace. Ngayon, ang number one kasing reason, gusto ko lang malaman ng marami na mga babae na tumitigil mag-breastfeed is because they have to go back to work. Yes. Kaya ngayon, ang gobyerno natin, gumawa ng pulisiya, meron na ngayong batas na tinatawag na RA 128 or mas kilala sa tawag na Expanded Breastfeeding Law, yung allowing your employee to breastfeed. It's now under the law. Okay. So, hindi na ngayon kailangan makipag-negotiate o makiusap yung empleyado na nanay sa employer niya. Mandatory na to, no? Mandato na to. Right niya na yon, karapatan niya na yon. Para ma-sustain niya, mapagpatuloy niya yung pagbibigay ng gatas niya sa anak niya kahit pag bumalik na siya sa trabaho. Okay, so I just want to ask, ito na nga, meron ng Republic Act, kumbaga may batas na, at kayo po talaga, talagang, kumbaga, breastfeeding sa mga bata. Gano'n po ba kahalaga ang breastfeeding? Mahalaga siya, no? Kasi kumbaga, pangunahin tong nutrition na kailangan ng mga sanggol at saka mga bata, no? Yung kasing malnutrition, yung sa unang 5 taong buhay ng bata, irreversible yung effect niyan. So kung naging malnourished yung bata, definitely yung epekto niyan hanggang adulthood niya, dadalahin niya. And breastfeeding is guarantees complete nutrition, especially from age 0 to 6 months. In fact, yung World Health Organization at saka yung ating lokal na departamento ng pangkalusugan, nirerekomenda niya yung exclusive breastfeeding for 6 months. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin wala pong tubig, walang pagkain. Sa breast milk lang. Breast milk lang. Hindi kailangan ng water. Merong tubig yung gatas ng nanay. Alright, so para po mas palinaw sa mga boss natin, ano ba yung difference ng breastfeeding sa formula milk? Actually, hindi mo siya pwedeng ikumpara, no? Kasi yung formula, hindi compatible sa atin eh. Kasi para yan sa cow, di ba? Nakita mo yung dating commercial ng DOH, ang gatas ng ina ang gatas ng baka para sa baka, ang gatas ng ina para sa ina. Compatible dapat yan eh. So yan formula, hindi yan very compatible to our system. Talagang compatible sa atin yung gatas ng nanay, no? Ng mga nanay natin. Kaya ito nirekomenda ng WHO, ng ating Department of Health, kasi ito talaga yung the best. In fact, nag-breastfeed ako sa anak ko hanggang 6 years old sila pareho. Nag-tandem feed ako, meaning sabay for 3 years. Kasi 3 years yung age gap nila. Okay, so sa tingin niyo po ba, ano po ba yung epekto kung bini-breastfeed niyo po yung inyong anak kaysa po papalaki niyo po sila sa formula milk? Hindi sila sakitin, una. Okay.
Tapos, yung nanay na nagpasuso, nakakaiwas din siya sa mga certain cancers, mga reproductive related cancers, no? Hindi rin sila, unlikely silang lumaki na obese. Oo, magaganda yung mga ngipin nila. At saka, syempre, we all know that breast milk is free. It is renewable. And it's a sterile product. So, ano pang ating hahanapin doon, no? Para magbigay ka ng formula, you require at least to have 4,000 pesos a month. Yes. Paano kung dalawang anak mo ang nasa formula? Paano kung tatlong anak mo, wala ka nang kakainin, tapos minimum wage income earner ka? What if you live below minimum wage? So, mahirap. Practical, di practical. Alright. Miss Iza, ano naman po yung tugon nyo sa mga mommies natin? Siyempre, let's say, nasa public place, tapos nahihiya sila na magpa-breastfeed. Marami na tayo ngayong mga breastfeeding friendly areas. Sa aking personal na kaalaman, ang Department of Health ay nagsusulong ngayon ng programa na tinatawag na Welcome Here Breastfeeding. Ini-encourage nito yung mga nanay na mag-breastfeed in public. Kasi dito ang problema dyan naman is yung kultura natin no? Sinasabi nga nung isa kong kaibigan, bakit daw pag nakakakita ng babaeng nakabikini sa TV, nagsasayaw, okay lang, di ba? Hindi malaswa, palakpakan, pinuturo pa sa anak, pero pagka nakakita ng nanay na nagpapasuso, iba yung dating, malaswa. So, medyo may problema yung mentalidad natin. Kailangan nating itama yung kultura natin, kumbaga baguhin kung paano tayo mag-isip. Okay, ito naman po, dahil marami nga po nagtatrabaho and instead of breast milk, ginagamit na lang nila yung formula milk. Kapag nahihiya ng magpa-breastfeed in public, di ba pwede na pong i-store yung mga breast milk? Pwedeng store. Pag magpunta lang sila sa internet, they'll see mga procedures on how you'll store your milk. Your mga pumps na ginagamit. Pwedeng kamay, pwedeng hand expression, pwedeng manual pump, pwedeng battery-operated pump. Marami ng mga ganyan, ano? Kung saan sila kumbinyente, kung ano ang gusto nila, marami silang mapagpipilian. Right. And so, I guess, Carla, napalawig na natin yung usapin hinggil dito sa breastfeeding mismo. Right. So, as we end the interview, palawigin naman natin sa Nurture Run. Yes. Kailan po yan? Tapos, paano po nila kayo kukontakin? Ang Nurture Run ay sa May 18, 5:30 a.m. Ang assembly time ay sa CCP at Pasay City. Para makakuha kayo ng information about the run, lang sila sa www.facebook.com/beautybrainsandbreastfeeding or at www.nurturerun.com, no? Okay. Nandun lahat ng information. Ayan. Right, so thank you so much, ma'am, no? At syempre, sana maraming mga mommies natin. Syempre, yung mga families na rin nila na pumunta dito sa Nurture Run. At syempre, para lalo pang mas mapalawig yung kaalaman nila ukol nga sa kahalagahan ng breastfeeding. So, thank you so much. Nakasama natin ang isang breastfeeding advocate. Walang iba kundi si Miss Iza Abeja. Maraming salamat Thank you po. so much. Thank you so much.